Welcome back to Basic. Usapan kung saan-saan at ano-ano pa. This is Lay. I'm Shadley. Dito, ang bawat kwento May kwenta. At syempre, for today's episode, pag-uusapan natin yung mga red flags na yan. Yung mga bagay na tinatawanan lang natin noon. Pero sa huli, tayo rin yung iyak ng iyak. And then, mapapatanong ka sa sarili mo, why did I do that to myself? Nakatawa talaga yung tawa sa umpisa, then iyak sa dulo. Parang teleserye lang, di ba? Minsan talagang buhay isang malaking teleserye. Pero don't worry, no judgment tayo today. Kasi safe space nga ito. Meron tayong paisa-isa, dalawa, or even 10 red flag stories. Kaya naman namin pinili itong topic na to kasi nga maraming nabulag sa kulay pula. Nakala natin love, pero emergency light lang pala. Pero real talk lang, no? Bakit kaya kahit obvious na, mas pinipili pa rin natin? Feeling ko kasi, hindi mo naman mapapansin pag nandun ka sa situation na yun. Minsan talaga, lahat tayo makakaranas ng ganung experience na parang bulag ka sa katotohanan. Pero mas magandang paghimay-himayin natin at pag-usapan natin yan dito sa Basic. Yes! Napaka-exciting talaga ng topic natin for today, red flags. Oo nga, no? Parang feeling ko mas mag-enjoy yung mga viewers or listeners natin kung inumpisa mo nang basahin yung list natin. Kasi para makita rin nila, di ba? Mas mag-reflect sa kanila ano yung mga napagdaanan na. True. Saka pwede nilang i-share yun sa atin, ha? Pwede nyo yung i-DM, comment down below. Malay mo, basahin namin yung mga red flag stories nyo sa next episode namin, di ba? Oo nga, no? Kasi nga dito, ang kwento mo, ang kwento ko, ay kwento natin lahat. So, ito na nga, babasahin ko na yung first list, no? Here, ang top one natin is, once a cheater, always a risk. Once a cheater, always a risk. I-elaborate mo ngayon para... Kasi alam mo, isa to sa mga nami-miss out natin na red flag talaga eh. Minsan kasi, kahit may cheating history na, pinipili pa rin natin yung tao. Bakit kaya, no? Bakit kaya ganun? May mga taong ganun eh, parang... Hindi ko rin alam, pero you know, I've experienced this, na-experience ko na talaga to sa akin din eh. Na alam ko nang nag-cheat siya, pero dahil nga alam mo na marupok tayong tao, pinili ko pa rin. Nag-continue pa rin ako sa relationship. Kasi ang nangyari nito, so, dekada na rin. So, bahala ka na kung ikaw ba itong tinutukoy ko. Ikaw na lang. Comment down below din. So, ang nangyari kasi, yung mga kaibigan ko, parang, since alam nilang single ako that time, may sinasabi sila, ay, single si ganito, single si ganyan. So, ako, wala naman akong inaano din. Saka that time, meron din naman akong crush noon. So, one time, may nangyaring happenings, and then, may mga truth are there, and then yun, doon na kami nagkamabutihan. Dito yan sa Dubai, no? Okay. Doon na kami nagkamabuti. I mean, hindi naman nagkamabuti. Parang doon na nag-start lahat. So, nagulat na lang ako after noon. Biglang nagme-message na parang, ay, ano to? Sabi ko, parang, bakit? Sino Yung guy. nagme-message? Biglang Okay. nagme-message na siya after ng happenings na yon. So, parang ako, ay, ano na to? Sabi ko, pero hindi ko naman talaga siya yung crush ko talaga. Pero hanggang sa nag-continue na lang din talaga na everyday, tapos kumakain na ng sabay, tapos, as in, ang dami na namin na pag-uusapan. And then, nagkaroon ulit ng another happenings nang wala siya. So nakita ng mga kasamahan namin na parang siguro medyo serious na to. Bilang may nag-sploke. Bilang may sinabi sa akin na, hindi, may jowa yun si ano. Si Guy, okay. Si Guy, pero wala dito yung babae. So ako, dahil parang na-fall na ako, sinasabi ko na lang sa utak ko na, baka naman chorba lang to. Hanggat hindi ko napapatunayan. So ako, hindi ko naman kinonfront si Guy that time. Hanggang meron na namang another inuman session. At yung time na yun, lasing na lasing ang lolo mo. So, ginrab ko na yung opportunity, di ba? Nung lasing siya, sabi ko, anong password ng cellphone mo? Ayun, binigay niya.
Doon ko napatunayan na mayroon pala siyang girlfriend. Kumbaga bago pa siya makipag-fling or makipag-mingle sa inyo or sa'yo, meron na talaga siya. Meron na talaga. May nauna sa'yo. Yes, pero hindi ko talaga alam. As in, wala talaga akong ka-idea. So, nung time na yun, nung nalaman ko yun, I think, di ko alam kung that day also or the next day na, kinonfront ko na siya na meron ka palang girlfriend, ganito, nabasa ko lahat. So, yung time na yun yung guys, sobrang sorry talaga siya. Tapos ang dami niya nang sinasabi. Pero ako, sobrang full na talaga ako. Pero syempre, na-hurt talaga ako. Kasi syempre, hulog na ako. Tapos bilang ganun. Ilang buwan yung mga parang differences bago mo na-realize? No, 2 or 3 months bago ko nalaman. Oh. 2 or 3 months na nag-uusap na kami. Na sobrang, as in, naging close na talaga kami. Alam mo yun, lumalabas na, nagde-date na. Yun, tapos nung nalaman, nakausap ko na nga siya, kinonfront ko siya, bilang alam mo yun, ang dami niya nang sinasabi na, hindi ko alam kung gaslight ba to, dati hindi ko na alam kung gaslight yun, yung sinasabi niya na kumukuha lang daw talaga siya ng tiyempo, paano niya hiwalayin yung babae. Hindi ko siya pinapili as in wala. Hinayaan ko lang siya. Tapos ang dami niya sinasabi na 85% kaya nandito pa ako dahil sa'yo, 10% dahil sa kapatid ko, 5%. Dahil may porsyento din. Friend! Parang pupunta lang ng gold so 5%. Okay. May discount, tapos bilang 5% dahil sa work ko. So ako, alam mo na, marupok-rupok, alam mo yun, nadadala sa mga ganun. So after ilang days, pinakita niya na sa akin yung proof na nakipag-break na nga siya sa girlfriend niya. So ako, ayun, pinagpatuloy namin. Yung relationship namin. Pero, wait. Okay. The ending is, nangyari din sa akin yung nangyari sa girlfriend niya. I mean, nag-cheat din siya. Nag-domino, parang domino. Yes. Parang deja vu ang nangyari. So, nag-cheat siya ulit sa akin. Sa ibang babae. Pero ang difference is, yung girl is 100% meron siyang alam na may jowa, si guy. Pero ako, nung pumasok ako sa kanya, sa buhay niya, zero knowledge talaga ako. Nung nalaman ko yun, hindi ko siya pinilit. Parang feeling ko ito yung mga typical na lalaki sa, especially Filipino, sa UAE na binata ang dating. Kasi daw hindi naman siya pamilyado, no? Pero yung relationship kasi parang, asan yung girl? Yung unang yung girl? Nasa Pilipinas ba? Or? Wala. Okay. Basta LDR sila. Okay. So parang, ang hirap nun, no? Kasi tatanong pa lang kita, so bakit nagpatuloy? Yung pala, pinakita niya na sa'yo na erase na lahat, wala ng relationships, ganyan. So parang saka ako din, hindi ko na inisip na, may cheating history to. Kasi nga, yung nahulog na ako, I just go with the flow, I continue the relationship na. So, at saka hindi ka pa mature nun eh. Oo nga. Dahil talaga tayo sa maturity. Pero come on guys, diba? Parang, what makes you think na hindi niya gagawin sa'yo? Diba? Yung ginawa niya before. So, always check mo yan, diba? Once, pag may cheating history na, it's a risk na talaga. Sa akin, kasi maraming dumadaan din sa ganyan, no? In any kinds of relationships. Ano yung mga bagay na kasi dati hindi mo naman alam yung gaslighting, hindi mo alam yung napapaniwala ka na lang ng ganun-ganun. Kasi yung mga manipulation, parang yung mga panahon na yun, parang wala naman tayong mga wordings man ng mga ganun, di ba? siguro meron kung hindi ka lang talaga nagbabasa. Hindi, I mean, wala yun eh. Kasi parang recently lang yan naglumalabas na lang yung biglang mga gaslighting dahil kay Bea Alonso. Hello. Yung mga ganyan, di ba? Sa bagay, no, nakakagulat tong kwento na to, no? Kasi typical man siya, pero maraming naapektuhan. True. So talagang tama nga eh. Kung alam nyo na ganito si guy or minsan di lang naman sa lalaki sa babae din, di ba? Hindi ko naman generalize na pwedeng boy or girl naman yung mangyayari yan. Talagang dapat pala talaga, no, stop mo na. Kasi sa mutual relationships nung pinag-uusapan natin, mga partners, pag meron at meron talaga, dapat cut na. Ito naman sa red flag number 2 natin is no labels. So yung mga relationship or situationships na basta magkasama lang kayo lang. Pero hindi mo alam kung ano kayo. True. Kasi may mga jealous part, diba? May jealous part. May manipulation na dyan for sure. Correct.
So, anong maano mo dyan? Parang, Bakit paano ba siya to? Oo. naging red flag? Kasi diba, para yung no labels means no accountability. So, itong line na to, it sounds like modern and chill. Pero minsan, ginagamit to keep you in the gray area kasi para hindi ka na makali sa situation pero hindi ka kayang i-prioritize. Hindi nila kayang mag-commit sa'yo. Parang safe zone to ng ibang mga user din no? True. Feeling ko kasi ilalagay ka nila sa ganyang zone, like what you said, gray area. Then, either meron silang dominance in terms of deciding for you. Minsan nagsiselos pa yan. Saka feeling ko, kaya may mga taong ayaw mag-commit is parang, alam mo, they still have the free will to get to know sa mga ibang tao pa. So pag ito hindi nag-workout, then I can jump into other one. Parang kumbaga, parang bullets. Bala kayo na, okay. Di ba? Parang mga ganun. So, ako feeling ko, pag talagang ang relationships nyo, depende rin naman yan sa mutual understanding, no? Kasi may mga tao talagang sweet talaga sila. True. Wala silang minimit na kahit sino, sila lang. Pero wala lang silang labels. Parang di nila kailangan. Kasi bukod sa hindi nila alam kung ano sila sa relationships, alam nila na hanggang dun lang. Depende kung talagang yan talaga yung usapan nyo. Pero may mga times kasi, di ba, parang sa pag tinagal ng panahon, lalo na kunyari yung sobrang fall ka na talaga, mapapatanong ka na talaga, hanggang dito na lang ba talaga? Hindi na ba talaga natin to lalagyan ng label? Tama. So, kaya ito naging red flag. Kasama siya sa list ng top 5. Kasi, hindi dapat walang label eh. Kasi kung committed ka talaga sa tao, dapat talaga may label yung relationships niya, no? If that person cannot commit, what more pa kung sa action niya. So, wag tayong ma-confuse, no? Dapat talaga laging may clarity sa lahat ng bagay. Yung Bigyan clarity. natin ng label. Pero, paano mo ma-share to sa ibang mga sa viewers or sa listeners natin na paano nila malalaman kung nandun sila sa ganitong situation? Of course, syempre, kailangan, paano tatanungin nila, ano na ba talaga tayo, di ba? Kung gulong-gulo na sila, may mga bagay kasi na committed ka ba o hindi? Di ba? Ikaw commit mo ba to o hindi? May ganun minsan, no? Kaya nga, so kung ayaw makipag-commit ni girl or ni guy, then iwan nyo na, maghanap na kayo kasi wag nyo sayangin yung oras nyo. Tama. Ang hirap ng ganun. So, ex nyo na kagay dyan. So, yung top 3 naman natin na ini-ignore natin na red flag is yung you're too emotional. So, ito yung nandito yung mga parang emotional invalidation. Diba? Oo. Parang instead of addressing the issue, parang ang gagawin nila, i-reverse nila to. Reverse psychology. True. Na to make you feel like Guilty? yes. Parang rin to it's a form of gaslighting, guys. Yung mga ganito. So, minsan ba, bakit nga ba natin pinaniniwalaan yung ganito na yung magsinasabing you're too emotional? Na, di ba, parang, oo nga, baka ako yung may mali, na kasalanan ko to, so kailangan kong baguhin. So, ang nangyayari, tayo yung nagko-compromise sa taong yun. Na imbes na, alam mo yun, kailangan natin, di ba, we need to feel heard. Hindi nangyayari yun eh. Nagkakaroon ng lack of empathy. Kagaya nga nung shinare mo sa akin, di ba, sa IG, yung babae in interview siya, kung ano yung mga red flags na ini-ignore natin. Panoorin niyo to, guys, kasi talagang may makukuha kayong lesson. I-replay namin. What is the biggest red flag you've completely ignored? Lack of empathy. I would say how I felt, and this person just judged my emotions, and it was really, really painful, and I felt like we were in this dance of never being able to communicate our feelings. So it ended like a little over a week ago, and it was so impactful for me because we spent so much time together so quickly. I can't believe I didn't notice that sooner. Who broke it off? Oh, I did. I said, I'm feeling XYZ. I feel a little unheard right now. And then he literally said to me, okay, that's protest language. And I was like, all right, we're going nowhere. Everyone in a relationship deserves to feel heard. Knowing and continuously getting louder and louder signs that I wasn't feeling heard. I'm not waiting for
sirens at this point. What advice would you give to someone who was in your former shoes? When people show you who they are, pay attention. If you feel one little thing that's off, that's probably the tip of the iceberg. There's gonna be more underneath, so notice that. Can I have your name and where you're from? Sure, I'm Lindsay and I'm from New York, USA. Wow, super ang galing ng binigay ni Lindsay na example. Talagang, siya, eye-opener. And it's very Tama common ba? naman talaga. Hi, Lindsay from New York. Para sa akin, ang galing niya, no? Kasi, bukod sa trinay niyang i-survive, kinausap niya si Guy. Doon siya parang, wala na itong pupuntahan. Dapat, ang galing niya, no? Kasi meron siyang courage na gano'n, na kaya niyang panindigan. Yeah, true. Kahit ang tagal na nila, di ba? Sabi, kahit ang tagal na nila. Nung inilabas niya yung feelings niya and then still, wala pa rin Tama. emotion na binigay sa si Guy, na parang sinasabi na, it's been too much na naman. Kasi she felt being unheard for a long time. Hindi siya napapakinggan and ang ganda ng message na to. No? True. Saka, being emotional, it's not a weakness talaga naman. Totoo. Parang feeling ko, yung pagiging emotional ng tao, it's a part of sometimes caress and expression. Kasi di ba kung wala kang emotion, wala kang magiging feelings. Saka, it's a connection, di ba? It's a connection. So, if that person is saying na you're being too much, maybe that person is not giving you enough. Wow. Di ba? Lalim yan. True. So, red flag yan ulit. Red flag talaga yan. Red flag. Yung pag mga ganyan, emotional invalidation. Alis na tayo, guys. Huwag na natin patagalin pa kasi tayo lang din yung madidrain in the end. Dito Pero naman ikaw, tayo. naka-experience ka ba ng ganyan? Saan? Ng mga ganyan, yung pagka-gaslight. Sa Feeling ko kasi relationship. hindi, kasi parang ikaw strong ka eh. Parang feeling ko strong ako eh. Sindihan ko sila. Ikaw yung magla-lighter sa Ako kanila. magla-light sa kanila yung gas nila. Hindi, feeling ko, meron din akong, sa pagkakaibigan, siguro meron. Yung, akala mo minsan ikaw may mali, kasi hindi nakikita ng ibang tao yung mga taong nakakagawa talaga sa akin ng mali talaga. Pero, ganun pa man, it's kagaya ng lagi nating napapagdaanan, no? It's okay, to feel that way. Pero, ngayon hindi. Strong na yung personality ko eh. Parang ngayon sa akin, pagka medyo coops, parang, okay, wala na to. Out. Pero hindi ko Ex. yung ginajudge siya. Yun yung, kasi, Mindset mo. Parang yun yung mindset. I believed in destiny. Diba? Maparad flag man or what. Pero may destiny kasi, pero tayo rin yung pipili. True. Totoo And then naman. wisdom is by God. Diba? Kasi bawat situation na piliin natin, nakalaan na dyan yung destiny kung ano talaga yun eh. May mga bagay na kaya ko nang tapusin agad-agad. Lalo na pag naniniwala ako na may mali na, ganyan, may red flags. Kasi dapat talaga kung napagbigyan mo nilang beses yung sa relationship, kahit sa ano pang relationships yan, pag alam mo na mayroon, pagkakamali, dapat wag ka na ulit magpaulit. Parang ano na lang din yun. Parang katok na yun sa'yo eh. Tsaka regalo mo na lang yun sa sarili mo. Yung just go away. Walang heartache na sa bawat isa, walang hatred, walang grudges. Pero just move on. True. Yes. At syempre dito naman tayo sa Top 4. top 4 ng ating red flags that we ignore. At syempre sa top 4, red flag is, sorry, I've been busy. Yes. Paano yung mga busy-busy yan? Yung talagang todo effort, si partner, tapos, oh shit, sorry, busy ako. Naniniwala ka ba dun? Hindi. Sa mga reason nila? No, red flag yan. Kasi alam mo, if you truly value that person, there's no such word as busy. Na kahit alam mo yung simpleng pag may free time ka, you will still update. Alam mo yun? Kasi wala naman taong busy talaga eh. Kahit ako kanyari, kung may ginagawa ko, I still find time to reply. Totoo. Na kahit kanyari, simpleng, may landlord na pero mag-update pa rin ako. Ako feeling ko hindi kasi ako yung taong, it depends on the urgency. Hindi ako yung taong magwawala pag di ka kagad nag-reply. True. I know that we have life. We have some priorities. No, but in a relationship, But in a relationship, talagang
you find ways. Kahit ano, magkakaroon ka ng way to communicate eh. Kasi yun yung effort mo, di ba? Lalo na pag magkalayo kayo. At saka ano ba yung busy? Halimbawa, walang time si partner, lumabas, ganyan, yung ba yung... Pwede rin naman. Or parang, sorry, hindi ako nakapag-reply. Yung pala, busy na pala ako sa kasama ko. Yung mga Busy ganun na pala bagay, sa di iba. ba? May kakilala akong ganyan eh sa work. Ay, talaga ba? Sa work nag-aanuhan. I swear, naging busy siya sa work. Pero iba yung wino-work niya sa work. Oo nga, yun. Parang like sasabihin, may overtime, cancel off ako, sorry, wala tayong quality time for today's video. Grabe. Yung mga ganun, yung pala, iba na pala yung kinabibisihan, Yes. diba? I mean, if you prioritize that person, at alam mo may mga ganyan, may mga commitment, walang ganyan eh, walang canceled off, walang busy, ano ka kagad eh, Yung commitment talaga. True. Tsaka yung kagaya nung napanood ko or nabasa ko na merong isang guy na CEO siya, super busy niya. Pero yung girl na na-meet niya, nag-text yung girl na parang, hey, can we meet later? Alam mo, nagte-text agad yung lalaki. Just being a gentleman. Pero, nagte-text siya, nagkakaroon siya ng time. See? Tanong siya mismo ng girl, you're so busy, nakita niya lahat yung calendars, ganyan. Sabi ng lalaki sa kanya, time is so precious na baka hindi ko na ito mabalik. So, committed siya dun sa taong yun. partner niya. Tsaka siya nagsabi na yung busy, walang bagay na busy. True. It's just a word. True. We just make it up. It means talagang seryoso talaga siya sa taong yan, diba? Ang galing. Someone who's really serious about you will always make time para sa'yo. Parang BDO, we find ways. Yeah, true. Kahit 5 minutes lang or quick call lang sa'yo, ma-update ka lang niya, di ba? Sarap kaya ng ganun, lalo na pagka, pag meron kang whatever relationship or crushes na magbibigay ng time for you, kahit naman minsan wala lang, di ba? Pero parang ang sarap sa pakiramdam ng someone admire you, pero you also give the same quality. Correct. So yun. Sa akin, quality time is, isa yan sa mga 5 love languages. Diba? Talaga? Yes, quality time, act of service, act of affirmation, isa yun sa mga love language. Tama, totoo yun. Ayun, so, kapag mga ganyan na yung mga nire-reason out, red flag na yan, wag na natin i-ignore. Dumisa talaga, ang hirap talagang, alam mo yun, intindihin. Kasi pag, ka na yung in love ka na sa tao, di ba? Pero meron akong mga kaibigan, no? Hindi lang isa o dalawa, siguro mga 3 na may mga experience sila yung partner nila super busy. Kahit nasa isang vicinity lang or city. District dito nga sa eh. UAE. Dito sa UAE. Hindi pa nagkikitaan eh. Di ba? So, pero tumagal sila like, more than 3 years, more than maybe 5 years, more than 6 years. Pero, doon ko talaga nare-realize, pag may na-witness akong ganun, is kung gaano katotoo yung isang relationships. True. Kasi kung committed ka sa tao, halimbawa, hindi talaga sa tagal ako. Saka lagi mong miss yun pag ganun, di ba? Oo. Pag serious ka. Hindi ako naniniwala sa tagal ng samahan. I mean, credits to those, di ba, yung talagang matagal nung magkasama, ganyan. Pero yung sa relationship, hindi ako naniniwala. Kasi, let's say, 15 years nga kayo, pero parang 5 taon lang naman kayo nagkasama kasi the rest ng 10 years, wala naman si ate, wala naman si kuya, I mean, di ba, si guy or si girl. LDR or mga ginagawa or puro away. So, hindi ako naniniwala talaga sa ano. I see. Okay. That's good. Pero guys, red flag to ha. Tandaan nyo. Alis tayo dyan. Wag nyo po silang tutularan. hindi naman sa ganun. Pero, abang maaga pa, umalis na tayo. Abang kaya pa. Diba? Parang yung sinabi mo sa akin nung nag-uusap tayo heart to heart, yung about sa train station. Yes. Paliwanag mo nga yun sa listeners. Diba yung kasi nakita ko lang din to sa sa social media, TikTok or IG ata, na hanggat maaga pa, bumaba ka na kagad sa unang stop. Huwag mo nang paubutin hanggang dulo. Kasi, ang hirap ng balikan. Totoo. Diba? Kapag sa tingin mong mali na, go down. I mean, leave. Diba? Yeah, live. Asarap kayang mahalin mo yung sarili mo. True, totoo din Huwag yun. mong wini-waste yung oras mo sa ibang tao. Kung di ka kayang bigyan ng time, Yes. oh my God, just love yourself more. Correct. Yes.
syempre, no, para sa pinaka-last na natin, ito na yung pinaka top 5, pero ito yung feeling ko na dapat alam ng lahat. Yung bad temper na sinusundan ng sweet gestures. Ito yung mga pauso ng mga mapanakit verbally, Ayun yung mga physically. narcissistic na. Oo, yung mga narcissist na alam nila kung paano i-manipulate yung partner nila. True. Grabe, no, parang pag inisip mo, no, mag-away kayo verbally, kung ano sasabihin sa'yo, tapos iyak-iyak ka, syempre ganyan. Tapos syempre ikaw naman si marupok, lalapitan ka lang. True. Tapos okay na kayo. Oo. Di ba? Yung mga binabaliw na ganyan, di ba? Yung mga masaklap, may mga napapanood din ako mga video na ganyan eh. Yung binubugbog na yung jowa. Then after that, yung si guy, magbigay lang ng something or mag-sorry, then okay na ulit. Sus ko, huwag na tayong pumayag sa ganyan. Guys or even girls. Yes. Kasi syempre yung mga babae din naman na nananakit, di ba? Oo, totoo. So iwasan na natin, run. Let's just run away. Kagaya nga ng sinabi ko na napakalaking privilege na sa mga magka-relationship this year na to na lahat open eh. Alam na nila yung gaslighting, ghosting, yung mga start ng violence. Kasi itong last na to na red flag. Yeah, yung mga narcissistic behavior yan, di ba? May mga ano dito, pwede ka ditong may mga couple na napapanood ko sa true crime sa YouTube. Yung mga nagkakaabot na sa murders eh. Patayan na sa talaga. patayan na talaga kasi grabe minsan hindi matanggap ng partner yung nangyari. Mapababae man to o lalaki. Talagang iba yung sitwasyon na to. Kaya pag nakitaan nyo ng ganito, huwag nyo nang laruin sarili nyo. Huwag nyo masyadong bulahin sarili nyo. Correct. Wow, so yun na nga yung top 5 natin, Yes. no, na red flags that we ignored. Sobrang dami kong natutunan sa ngayon, di ba? May another pulot aral na naman tayo. Values, yung worth ng isang tao. True. Talagang pag meron silang mga namataan na ganyang kasama sa list natin. Pero ito yung mga major. Talagang dapat no. Yes. We shouldn't ignore this one kapag nakita na natin to sa partner natin. So ngayon, Cass, sa mga red flags na pinag-usapan natin ngayon, ano ba yung three grateful things mo? Okay, parang bago ko ibigay yung 3 grateful things na dito sa episode na to, is ang saya nung topic na to kasi mas nagkaroon ako ng understanding, of course, dun sa mga taong nakaranas ng ganito. You know, and for telling the stories like you know, hearing the stories from you, ang sarap pakinggan kasi nakita ko rin yung strength na meron ka na ngayon. Yung grateful things ko, unang-una na dito yung worth ko, my worth. Parang naramdaman ko sa relationships ng kahit sino actually, mapa-mutual man or just fleeing, na yung worth mo talaga is importante. True. Unahin mo lagi sarili mo, mahalin mo sarili mo. Yes, number 1. And pag may naramdaman ka talagang mali na napakita sa ng ilang beses, just leave. Correct. Leave the chat. Once. Leave the chat room, ganun. O kaya umalis ka na sa bahay ni Kuya, ganyan. Di ba? Magpa-evict ka na. Yes. Ang tawag doon yung Automatic. automatic nomination ka na Ano yun? mag-isa. Ano yun? Sa eviction. Self-eviction, di ko lang, basta yun na yun. Basta yun. Big Brother, ikaw na nga explain. Housemates. And then, And then yung second is yung relationship natin dito sa podcast na to. Bilang magpinsan. Kasi talagang nakita ko kung paano tayo nag-grow sa mga ganitong pangyayari. Like, katulad mo, may mga pinagdaanan ka palang ganun sa buhay mo na I was not so aware, di ba? And ikaw ngayon nalalaman mo na rin yung mga nangyari sa akin, ganyan. So, grateful ako in a sense that how those things made us so strong. true. Naging stronger tayo ngayon. And lastly, sa podcast na to. Itong podcast na to na nagbigay sa atin ng outlet. And talagang center of ano to ngayon sa akin eh. Yung core values na nasishare ko sa'yo, sa listeners or sa viewers. Talagang ito
ito pala yung inaantay ko. Ang tagal ko rin kasi hindi nag-podcast. No? 5 years din ako, puro behind the scenes lang ako ng productions. But, ito na pala yun. So, ang sarap sa pakiramdam. Napaka-powerful naman ng 3 grateful things mo Yes. for today. Ang sarap talagang malaman ng worth natin talaga ngayon. So we need to prioritize it. Yes. Saka itong mga red flags naman to, ito yung nagsisilbing aral talaga sa atin para masabi na natin talaga na never, never, never again. So kung relate ka guys, don't gatekeep, share this episode. Kung meron kayong mga gustong i-share, Baka mabasa natin yung mga red flag stories nila, di ba, sa next episode. kasi magkakaroon kami dito ng mga feature segments Mga nakaka-relate na viewers True. and listeners. Saka di masarap din makabasa ng ibang mga red flag stories, di ba? Baka may mga, may dadagdag pa kayo sa top 5 na binigay namin. So just comment below. Yes. At syempre, bago naman natin i-close tong ating podcast, gusto kong batiin yung kapatid ko ng happy birthday. Wow! Happy birthday, Tek Tek! Happy birthday! Feeling ko mahihiya siya dahil sa Tek Tek. Hindi, okay lang. Kayo naman talaga yung magkaibigan kahit nung mga bata pa tayo, Close, diba? naging close. Kaya Sobrang talaga naging yung close. naging close. Yes. Parang nagkataon lang na tayo nandito sa UAE for a long time. So, kaya... So, mas naging deeper. Hindi, parang yung maturity kasi, pero syempre nung bata tayo. Close kami iba- nung yung mga kabataan days. Yung mga immaturity days. Mga immaturity. So ngayon, tayo sa maturity. Tayo naman sa maturity, tapos bulok na. So ayun guys, abangan niyo po kami sa susunod na episode next week. Maganda naman yung pag-uusapan natin. Ito naman ay buhay abroad. Wow. So sa mga taong gusto mag-abroad, ano ba yung mga requirements at ano nga ba yung mga buhay dito, like yung mga rent, True. trabaho, at kung ano-ano pa, abangan niyo po yan. Catch you up again sa next episode ng Basic. Dahil dito, walang arte, walang script. Lahat totoo. Yung top 1 na nasa list natin is once a cheater, always a risk. Wow. Once a cheater, Always a risk. wow. Kasi para alam mo, ito talaga yung isa sa mga namimiss natin na red flag eh. Yung, Bakit nami-miss? Yung kahit na may cheating history. Okay, oo. Hindi, Parang, parang I miss you. hindi, hindi what I mean to say. Gago ko, gago ko. Ang hirap mag-edit. Hi guys! Welcome back sa Basic. Kung saan-saan at ano pa. This is your cousin Lay. Ang laging sinasabi ang too much, pero ang hindi nila alam, I'm just being too real. So, you're grateful for the three things, right? No, And I'm sure kung saan may red flags, minsan dun ako. Pero ngayon, mas may awareness na. Yes, so, I think we're fresh today. Hindi man yun yung gusto ko sa tao, pero parang gusto ko man lang yung reciprocation ng respect. Nandun, so parang yung pinapasa mo rin yung Talaga. kanina nakakita mo sa ibang tao, yung pinapasa mo. kasi yun yung natural no, parang feeling ko yung energy always speaks for itself. Hindi mo talaga siya pwedeng lokohin. True. Pag ayaw mo talaga sa tao, kaya parang pag may doubt ka na hindi sila nakakatulong, Kaya. you don't have to disrespect. Saka you don't need a lot of friends pa rin naman talaga eh. Hindi, bilang pa rin. Parang mas okay, para sa akin mas okay pa rin yung very few pero authentic. bilang Saka pa rin sa akin. yung vocal talaga na mali yan, Oo. ganon. Kesa yung, alam mo yung, just to support you na kahit ano, di ba may mga ganon talaga? Saka may mga friends na seasonal lang din talaga. Taga-video mo ko. Ay. Oh, okay, sorry. Parang teleserye lang, di ba? But, ano kaya? Kaya na feeling ko dapat talaga mag-usap.
nagbabanter bigla eh. Okay, ganyan.